I love you. Halos hindi napakawalan si Patrice ni James. Nasa garahe sila at inihahatid niya ito papasok ng opisina, at panay ang halik at yakap nito sa kanya. Pang-ilang I love you na ba ito? Sige na, hoy, baka malate ka pa. Nakakahiya naman sa mga tauhan mo no kung late kang dumating, absent ka na nga kahapon. Sabihin nila bulakbol ang amo nila. Umalis siya sa pagkakayakap ni James, at inayos ang baunan nito sa upuan. Pero ang damuhong hindi pa talaga nakukuntento. Niyakap pa siya pagkatapos at isinandal sa kotse, habang ibinakod ang mga braso sa katawan niya. Pakawalan mo na kaya ako Mr. Villamor, umakto siyang nagmamaktol, pero sa totoo lang, nakikiliti siya, kinikilig ng todo. Hindi na lang kaya ako papasok. Inirapan niya ito. At ano, ikukulong mo na naman ako sa kwarto. Kagaya kahapon. Buong araw lang silang nasa loob ng silid. Magpapahinga sandali. Yayakapin siya ni James at matutulog sila. Lumabas lang si James, para kumuha ng agahan, pananghalian at hapunan. Then, he would feed her. Sinusubuan siya na parang bata. Bawal kang mapagod, anito nang nagreklamo na siya kahapon, nanunulas pa ang nguso niyang nagtanong. Malisyosa ka talaga. Bahagyan itong piningot ang kanyang ilong. Nabitin ako kanina eh. Ano, nabitin ka pa doon? Hoy, grabe ka ha. Umalis ka na nga, at baka kung saan ka na naman dalhin niyang libido mong walang sawa. Abot hanggang Mount Everest. Pagpahingahin mo naman ako oy. Napapagod din kaya ako. Pumuno ang halakhak nito sa paligid. And she couldn't help but be mesmerized by his genuine happiness. Kahit ang Adam's apple nito nakasabay na gumagalaw sa mga muscles, habang bahagyang nakatingala sa langit at tumatawa, napaka-mesmerizing. Pinupuno ang puso niya sa hindi mapang-alanang kaligayahan. Niyapos niya ang katawan nito, at sinamyu ang natural nitong bango. Ewan niya ngunit amoy nito talaga ang hinahanap-hanap ng ilong niya. Babe. Malambing niyang tawag sa atensyon nito. Yes babe. Nag-aatubili man pero kailangan niyang ituloy ang nasa sa isip. Pwede ko bang imbitahan sina Tita Beatrice at Sorry sa kasal natin? At si Tito George na rin kapag bumubuti na ang kondisyon niya. Kinakabahan siya na ikagalit nito ang kahilingan niya. Of course. Of course. Ikunulong nito sa palad ang mukha niya, at tinitigan siya ng tuwid sa mga mata. Anything for my queen. Talaga. Umuulap sa tuwa ang mga mata niya. Lahat ng tao Patrice, lahat ng mahahalaga sa'yo, I want them to be around on our wedding day. Kahit yung mga bata sa 7-Eleven, at ang mga bata sa ampunan. Lahat ng hospital staff, at kahit pati na ang mga tsismosong kapitbahay na pinagchichismisan ka, habang hinahabol mo si Terence. Paano mo alam? Kunot noon niyang tanong. Sadly, I was there. Nakita kita. Habang pinagmamasdan kita mula sa malayo na luhaan, umiiyak, may umahong hangarin sa puso ko. Ang tulungan kang makaahon sa sakit, to save you and somehow care for you. It was quite a revelation. Each word pierced her heart. Pinipiga ang puso niya sa kaligayahan. Makailang saglit niyang tinitigang maigi ang gwapong mukha ng mahal niya. Thank you. Tumingkayad siya at kinintalan ito ng magaang halik sa mga labi. Just thank you. All that will make you happy, ibibigay ko sa'yo. He featherly kissed her on the forehead. Siya nga pala. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa kaiisip sa lahat ng detail sa kasal natin. May wedding planner at organizer nang nahanap si Polly. Okay, ngumiti na lang siya. Ilang araw ka palang nag-propose, pero naplano mo na kaagad. Bago pa ang proposal, the night at the party, I have already planned about this. Napansin niya ang tila pagdaan ng kakaibang kislap sa mga mata ni James. Yun bang tila may takot na nakabadya sa mga mata nito? Same emotion she saw the night, na umuwi sila mula sa pagtitipon. One of these days, tatanungin niya ang asawa. Huwag muna ngayon. Kasal muna ang focus nila. Nakakatawa lang, kasal na sila'y magpapakasal pa. Pero paano ang mga gusto ko? Hinapit siya nito ng mas mahigpit pa sa bewang, ang kanang braso, ay nanatiling nakasampay sa bubong ng sasakyan. This will be your wedding. Lahat ng gusto mo, the planner will take into consideration. You want it in Paris, Batanes, Davao, sa Agusan. Ngumiti siya.
Kahit saan, but you know what? Dito, turo niya sa gawing dibdib nito, this is the only place I want to be. No need na ang magarbong second wedding. James just stared at her seriously. Naruroon na naman ang nakakahiwagang ekspresyon. I want to show the world how much I love you. Kaya, hayaan mo na lang ako. Kung siya lang ang masusunod, okay na ang simpleng salusalo. I love you so much, Patrice. Tandaan mo yan. No one, nothing could ever break us apart. I would die kung mawawala ka sa akin. Gusto niyang maiyak sa taos-pusong pagpapahayag nito ng damdamin. James hugged her so tightly. Mahigpit na mahigpit. Jay, di ako makahinga. Sorry, baby. Sorry. Nagangat siya ng mukha. Umiiyak ka ba? May kislap ng luha ang mga mata nito. Yes, I am. Isipin pa lang na mawawala ka sa akin, gusto ko nang magwala. This is possession pero mas nakikiliti siya kaysa sa nasasakal. Pinahid sa pamamagitan ng mga daliri, ang nangilid nitong mga luha. Hindi ako mawawala sa'yo. I promise. Puwera na lang kung may kabalbalan kang ginagawa. Kung niloloko mo lang ako. Hinding-hindi kita lalakoan, alam mo yan. Never. Itanim mo yan sa isip at puso mo. Naniniwala naman siya. Magaang halik sa labi ang naging sagot niya. Sige na. Umitaw na nga ito sa kanya. Lamulan ng kotse. Siya nga pala, we will have dinner tonight at my parents' house. Napalis ang ngiti niya. Nininerbiyos siya hindi pa man. Si Indira kaagad ang naiisip niya. Pero tinatanggap na nga ni James na muli ang mga kabalyero.at nararapat din lang na pakikisamahan niya ang ina nitong halatang walang amor sa kanya. Isa pa, makakasama niyang muli ang daddy nito. Hanggang sa tuluyang mawala sa paningin niya ang kotse ng asawa, ay nanatili siyang nakatayo sa gilid ng pathway. Ang ngiti ay hindi pa rin mawala-wala sa kanyang mga labi. Kinagabihan nga ay formal nilang ipinaalam sa mga magulang ni James, ang planong pagpapakasal sa simbahan. Saka lang niya na lamang inimbita pala ng asawa ang ibang kamag-anak nito. Siyempre, bilang best friend na babae, naruroon din si Stella, looking all lovely in her little white dress. Special guest daw ito ni Indir, na sa kasamaang palad ay niayaw man lang siyang tapunan ng tingin. Customary lang ang pagbeso nito sa kanya. Ang hindi niya maunawaan, ay kung bakit nabibigatan talaga ang loob niya, kapag nasa paligid si Stella. So, this is the luckiest bride na nakasungkit ng puso ng pamangkin ko. Ang Auntie Lydia ni James, nag-iisang kapatid ni Daddy Romeo. Hindi ba pinasasakit ng pamangkin ko ang ulo mo? Sa simula ay naiilang pa siya sa socialite at glamorosang babae. Ngunit natuklasan niyang warm ito, pati na ang ibang mga relatives ni James. Kinuha pa ni Lydia ang kamay niya at parang sinusuri. The wedding ring that I designed will surely look nice on your finger. Jeweler po kayo, ma'am. Umangat ang kilay ng magandang babae. Ma'am, call me tita, and yes, I am a jeweler. I love designing things, kaya pinatayuan ako ng Lolo Fidel mo ng jewelry business. And it is still a part of the Villamor Corporation of which parte ka na rin. Inaninag niya kung may pagkamata-pobre ito, gladly, wala siyang makapa. Lydia, stop talking about business. You're boring her. Lumapit ang isa pang kedad nitong babae sa kanila, na nakasuot ng sexing damit. Kung umasta ay animo teenager lang, at panay ang simsim sa hawak na wine sa kapata. Instead of talking about business, which is utterly boring, lumingon ito sa kanya at commented. Turuan na lang natin ang bago nating pamangkin, kung paano mababaliw ang James natin sa kanya. Namula siya sa sinabi nito. Nagdaan kasi sa utak niya ang wildness kahapon. Ina, stop it. Kung ano-anong kahalayan na naman iyang naiisip mo. Mas grabe pa nga ang pinaggagawa nila ni James. Masyado daw kasi siyang formal, at inosenteng tingnan kaya siguro inakala ng mga itong wala siyang muwang. Bamaling ito sa kanya si Lydia. Patrice, dear, believe her, but only a half of what would spill from her poisonous mouth. Oh, napatili ang babae ng hampasin ito sa puwet ni Tita Ina. Kung titingnan ay parang mga batang nag-uungutan lang ang mga ito. Tama si James, hindi niya kailangang mailang sa pamilya nito. Kaya kahit nang isingit pa ni Ina ang usaping kamunduhan, mataman siyang nakinig. Funny how the two women talked about that casually.
Sinasadyang napadako ang mga mata niya sa asawa. On cue, napalingon din ito sa kanya. Ilang palitan na nila ito ng mga titig. Parang natural lang na hinahanap kaagad nila ang isa't isa, kahit nakikipag-usap sa iba. Nakangiti ito ng matamis. Tila sinasad ng mga titig, na nasa mabubuti siyang company. James looked contented. "I love you," he mouthed na labis na nagpakilig sa kanya. Umangat ang kilay nito nang ngumiti lang siya. He was urging her to say those words, too. Kahit kinakabahan ay nagawa niyang tumugon. "I love you." It was enough to brighten James. Nang ayanunsyo ni James sa mga naruroon ang kasal nila, ngiti at pakikipagkamay ang sumalubong sa kanila. But then, again Indira remained impassive. Samantalang si Stella ay ang wine ang pinagbuntunan. Tama, pinagbuntanan ang naaangkop na description sa kakatwang aksyon nito. Pwede namang hindi na ayanunsyo pero ini-insist talaga ni James. "When will be the date, James?" 2 weeks from now, Uncle." Patrice insisted na sa susunod na 2 buwan pa, pero hindi na ako makakapaghintay. Masyadong matagal ang 2 buwan. Kung ako nga lang ang masusunod gusto kong ora mismo. Bakit hindi na lang itaon sa clan reunion? "No, Tita Lydia. This will be our special day." Mapupungay ang mga matang nakatunghay ito sa kanya. "Ayokong mahaluan. Masyadong crowded ang reunion." Sinasad ni James ang bawat kataga ng magkahawak kamay sila. Ngali-ngali na niyang bawiin ang kamay, nang titigan iyon ng masama ni Indira. Si James naman kasi pwede namang bitiwan ang palad niya, pero heto at mahigpit talagang hawak. Ngayon niya mas lubos na nauunawa ang kailanman, ay hindi siya matatanggap ng isang Indira Villamor. Kailangan na rin yatang tanggapin niya ang katotohanan iyon. Indira has connections to the best wedding planners in town, and even sa international scene. She even commissioned an international pastry chef for the supposed wedding of James N. Napahinto si Ina sa pagsasalita. Na-realize marahil na mali ang pagbanggit kay Sorry sa usapan. Panandalian siyang nakaramdam ng tensyon. That was ancient Ina, ang amang si Romeo ang sumalo sa awkward na katahimikan. Ngunit hindi niya inasahan ang sinabi ni James kapag my supposed wedding to Sorry was a prelude. Nakangiting nilingon siya nito. It was the only way para tuluyan akong mapalapit sa babaeng minamahal ko. Sorry dumped me so that I would meet my loving wife. James gently kissed her knuckles. Hindi ako makakaramdam ng ganitong klaseng pagmamahal, kung natuloy ang kasal namin. I would have lost the chance to have Patrice by my side. Hinaplos ng mainit na palad ang kailaliman ng puso niya sa sinabi nito. Lumukab ang init doon, at damaloy iyon patungo sa kanyang mga mata. Nagbabantang pamatak ang nangingilid na mga luha, ngunit labis siyang nagpigil. Naiiyak siya sa katotohanang ipinagmamalaki ni James ang pagmamahal sa kanya. Mahal na mahal siya ng asawa. Ang pag-ibig na meron sila niyang wagas at totoo ay masasabi. I love her so much, he said while looking straight in her eyes. Pinatakan ni James ng halik ang kanyang mga labi, at ganoon na lang ang sipol at palakpakan ng mga kasalo. Maliban syempre kina Indira at Stella. Mas masarap pa yata sa dessert ang pag-iibigan ninyong dalawa. Biro ng isang pinsan ni James. Pumalik sa gaang ang atmosphere. Then, dessert was served. Isang serving lang ang amin, Nanay Sita, magalang natanggi ni James sa may edad ng katulong na kinindatan pa nito, at ngumiti bilang tugon. Kahit pala sa mga katulong ay malapit ang loob ni James. Babe, can I have some? Buong akala niya ay ayaw nito sa strawberry cheesecake, na sa buong pagkasorpresa niya ay dating ayaw niyang kinakain. Bigla yata ang pagkatakam niya sa pulang sauce. Sige na, panipip. Kung wala lang talaga ang mga kaharap sa mesa, tinadyakan na niya ito. Sobrang clingy at ngayon naman ay magpapasubo pa sa kanya. Isa pa, nako-conscious talaga siya sa mga titig ni Indira, at sa pailalim na sulyap ni Stella. Kapansin-pansin ding ayaw itong tapunan ng tingin ni Jay. Kaya siguro nagmamaktol ng ganito ang abogada. Nagkatampuhan kaya ang mga ito. Babe, tumusok siya ng bite-size na cheesecake, at isinubo sa asawa. May pulang dessert sauce na nasamid sa bibig nito. Babe, inirapan niya ito. Hindi niya malaman kung matatawa, o maiinis sa panunulas ng nguso nito.
Naglalambing na parang batang pinapapahid ang sauce sa bibig. Naiiling na pinulot niya ang table napkin, at hinawakan ang baba nito para ipirmi, at saka dinampyan ang bibig. Dumukwang ito at inilapit sa tenga ang bibig. Nakikiliti tuloy siya nang tumama sa batok ang mainit nitong hininga. Ang Hudyo, sinadya pa talagang idampi sa balat niya ang mamasamasang bibig. Next time, wipe my mouth with your lips, okay? Niliitan niya ito ng mga mata. Joke lang. Gusto ko lang inggitan ang mga walang love life. Napangiti na lang siya. Nakakasorpresa na rin minsan ang ekstrang lambing nito. Pero aaminin niyang may nagtatago ring kaba. Kabang hindi niya mapangalanan. Matapos ang lunch ay itinor pa siya ni Jay sa mansion. Dinala siya nito sa private den nito. All things about him ay masinop na nakaimbak sa silid, mga medalya nito, trophies, mga libro. It was a mini museum na si Indira ang may idea. Mom has always been proud of showing this to her socialite friends, but no one is allowed to take photos. Napansin niya ang isang photo frame na nakapatong sa ibabaw ng kredenza. Nakangiting larawan nina James at Stella. It was their graduation photo. Ang lawak ng ngiti ng dalawa. Yakap-yakap ni James si Stella, habang parehong nakatingala ang mga ito. What a beautiful photo. What a nice looking couple. Ang haba na talaga ng pinagsamahan ng dalawa. You wanna see my room? Hindi. Malakas niyang tanggi. And why is that? Hinapit siya nito sa baywang. Jay. Their pelvises were almost grinding and he was having a hard-on. Di na nakakapagtaka. Mahiya ka nga sa parents at mga kamag-anak mo. Ang damuhong dinakma pa talaga ang umbok ng pangupo, at mas idiniin ang sarili. She is electrified. Nakapit siya dito. James triumphantly smiled. Naaaliw sa reaksyon niya. Are you sure na ayaw mo? Sa bahay na. Nakakahiya. Ninakawan siya nito ng mabilis na halik sa labi. I was just teasing you. Makakapaghintay ako sa bahay. Ikaw lang ang hindi. Sunod-sunod ang naging pinggat niya sa tagiliran nito. Panay din ang ilag nito, habang nagkakatawanan sila. Nang papauwi na sila ay biglaan siyang nakaramdam ng ihi. Umibis muna siya sa sasakyan, at tinaluntan ang kinaroroonan ng restroom sa unang palapag ng bahay. Sa pintuan ng banyo ay nakasalubong niya si Stella. Alangan siya kung babatiin o lalagpasan na lang ang babae. She chose the latter. Do you enjoy much of James' attention? Hindi niya malaman ang isasagot sa panunuya nito. Yes, may kasamang panunuya sa tinig at ekspresyon nito. Enjoy while it lasts, Mrs. Villamor. With emphasis pa talaga sa salitang Mrs. Alam niya may tinutumbok ito. Pero kung ano man ang larong nais nito, kinailangan niyang suplahin. May gusto ka ba sa asawa ko? No answer. Not denying. No confirmation neither. You're one pretty woman. Bakit ang asawa ko pa ang dinidikitan mo? Napahumindig si Stella sa sinabi niya, ngunit kaagad ding nakabawi. Do you really think Jay loves you? Pinakasalan niya ako at pakakasalan pa. Yes, mahal niya ako, with all conviction she said. Nakahalukip-kap lang si Stella. She looked at her like she was some kind of pathetic. Secured siya sa pagmamahal ni James, pero di niya maiwasang huwag-gapangan ng kaba at pagdududa. If that's what you believe, I have no further plea. Rest your case. Especially if you have proof. But I hope, when the time comes, buo pa rin ang sarili at bait mo. Iniwan siya nitong natutulos sa kinatatayuan. Gusto niya itong habulin at uriratin. Maikling pag-uusap pero nagiging proneng siya. May laman ang mga sinabi nito. Kahit hanggang sa pagtulog, ay umuukilkil sa kanyang utak ang linyang binitiwan ni Stella. Enjoy while it lasts. Napalingon siya kay James. Kanina pa ito nahihimbing. Nakayakap ang hubad na katawan sa kanya. Marahan siyang gumalaw at pumihit paarap rito. Lovingly, she softly caressed his stubbles. Totoo ba talaga lahat ng pakita mo sa akin? Kung sakaling may kalokohang ginagawa si James, siguradong masasaktan siya. Nagsumiksik siya sa katawan ni James. Naramdaman niyang gumalaw ito para lang yakapin siya ng mas mahigpit. Just don't hurt me, James. She couldn't handle any more rejection. Another heartbreak would be devastating. Madudurog ang puso niya. James' meeting with Waldorf Carvajal went well. Planchado na ang deal nila.
Imbes na mag-outsource sa shipping lines nito, para sa logistics ng Villamor Mining, ay mas pinili niyang maging full-time partner na rin. Although, may stocks ang VC sa Carvajal & Sons Shipping Lines. Your wife really inspires you, James. Nagiging bakulaw ka yata sa larangan ng negosyo. Habang kinakamayan ay nakangiti lang siya sa papuri. Nasa loob sila ng opisina nito, ilang blokeng layo lang mula sa opisina niya. She does and she'll always be my inspiration. He smiled. Just this morning, he made love with her pero namimiss niya na kaagad ito. Napalingon siya sa bulaklak na nakapatong sa mesa no Waldorf. It was a bouquet of chrysanthemum at may nakasabit na note. For you. From W. Napapailing na napapangisi siya. Kanina pa niya iyon napapansin nang pumasok siya sa opisina nito. No snoopang. Kaagad na itinago ng kaibigan ang bulaklak. Tiyempong pumasok ang sekretarya nitong nag-welcome sa kanya kanina, at nag-take ng dictation sa buong durasyon ng pagtatagpo nila. Shyly, she nodded at him. Napakamahiyain naman ito para sa isang sekretarya. Maingat nitong inilapag ang dalang kape para sa kanya, pero maagap siyang tumanggi. Akin na lang yan. Kapansin-pansin ang ilang ng babae sa amo. Sir, do you need anything? Nakita niya ang pag-ulap sa mga mata ni Waldorf, nang mag-ugnay ang mga titig nito at ang sekretarya. There was something in the air. Ganitong-ganito ang tensyon nila ni Patrice noong hindi pa nila maamin sa isa't isa ang mga nararamdaman nila. He would catch her glancing at him, pero kapag hinuhuli niya ang mga titig nito, ay umaaktong wala lang ang lahat. Di niya tuloy mapigil ang makaramdam ng insecurities noon. Yes. Ano po yun, sir? Pick up the flowers. Those are for you. Nagpalipat-lipat ang titig niya sa dalawa. Tension was apparent, mainly on Waldorf's part. He marveled at how women can keep their feelings. Kay Patrice nga ay nahirapan siyang basahin ang damdamin nito dati. Yun naman pala ay patay na sa kanya. Nagbunyi ang utak niya. Thinking of how badly his wife loved him is such an enormous feeling. In love? Finally? Nakangiti niyang puna nang makalabas na ang sekretarya, na halos takbuhin na ang pagitan ng mesa at ng pintuan. Natatawa si Waldorf. Inspired by you. Nainggit ako. Matagal na yang sekretarya mo sayo. Napasandal ito sa mesa at namulsa. Yeah. Hindi ako pinapansin. Walang epek ang charm ko. Don't be too aggressive, man. Baka mag-work. Coming from you, I might heed. Tinapik niya ito sa braso bilang suporta. By the way, Polly will send the invitation to you personally. Isama mo ang sekretarya mo sa kasal namin. Or, should I say, future Mrs. Carvajal. Hanggang sa nakalulan siya sa kanyang kotse ay di niya maiwasang mapangiti sa pagiging maamo ni Waldorf. There will always come a time, that men's womanizing would be subdued by a woman herself. Kahit gaano pala kalikot ang isang lalaki, tumitino rin oras na natagpuan na ang tamang babae, at kapag nangyari na ay tuluyan ng isusuko ang lahat at kakalimutan ang sarili, Patrice. Kinuha niya ang cellphone. Tinipa niya ang numero nito. Seconds later ay narinig na niya ang malambing nitong boses. Babe. Nagiging panatag na itong tawagin siya sa ganoong endearment. I love you. Parang sasabog ang puso niya sa kilig. Kailanman, hindi niya pagsasawa ang sabihin iyon sa asawa. Asawa. Napapikit siya. He couldn't wait to marry her for real. Ang sambitin ang I do, sa dambana. Ang sabihin kay Patrice ang wedding vow na hanggang ngayon ay nahihirapan na rin siyang buuin. Words are not enough to make her feel how much he adored and loved her. If only he could offer the whole universe to her, ginawa niya na. Ganoon niya kamahal ang asawa. Babe, kanina pa pala niya binibitin ang asawa sa kabilang linya. Napatawag ka. Ayaw mo. Naiistorbo ang trabaho mo. Magbabad ka na naman sa phone. Hindi ka man lang ba kinilig na tinawagan ka ng asawa mo? Napanguso siya. Kahit ang gesture na ito ng asawa ay nakupya niya na. And he doesn't look cute at all. Malutong ang naging tawa ni Patrice sa kabilang linya. Mag-concentrate ka kaya muna sa trabaho. Kung kailan siya malambing ay tinatawanan lang siya. Sa tingin niya nga siya ang mas clingy rito. Siya ang mas vocal. Anong pasalubong ang gusto mo pag uwi ko? A gift called James. Ayun, pumawi ka agad.
Para na siyang iwan na napapakagat-labi sa kilig. Kinikilig din pala talaga ang mga lalaki. Video call. Hoy, Mr. Nasa daan ka po. Rinig ko ang basina dyan sa kung saan. Umusad na pala ang daloy ng traffic, ngunit heto at natatanga pa siya. Just come home safely, love. Oh, love. Gusto na talaga niyang sumigaw sa tuwa, pero kinontrol niya ang sarili. Ang Jaguar F-Type convertible pa naman ang gamit niya, magmumukha siyang baliw sa mga taong makakakita't makakarinig. Pero kung magdadala ka ng flowers, matutuwa rin ako. Exactly what he'd hoped to hear. Bigyan niya ito kahit ng tangkay ng gumamela o santaan, ay napapangiti na ito. Bigyan niya ng diamond, wala iyong kilig sa asawa, but whenever he gave her flowers, nagliliwanag ang mga mata nito. Sinusugod kaagad siya ng halik sa labi. Babe, aalis nga pala ako mamaya. Saan ka pupunta? Gusto mong ipag-drive kita? Huwag na. Nandyan naman si Mang Carding. Saan ka pupunta? Napamura siya ng malakas nang biglang namatay ang phone. Hindi na niya narinig ang sagot ng asawa. Iniisip niya na lang na baka dadalaw kay Lynette o hindi naman kaya kay George. Kinakabig na niya paliko ang manibela, nang mahadjap ng paningin niya ang billboard sa unahan. The same billboard ng diaper na pareho nilang tinitigan ni Patrice dati. He couldn't wait to have little James and Patrice on their own. Umaasa siya. Family. Naninikip na naman ang dibdib niya, iisipin pa lang na bubuo sila ng totoong pamilya ni Patrice, ay dinadagan ng kaba at excitement ang puso niya. Nagiging emotional siya. Daddy James. Pwede ring Papa James o kahit Tatay J. Kahit anong naisin ni Patrice. Ito ang masusunod basta't para sa mga anak nila. Ang gagawin niya lang ay ang busyugan sa pagmamahal ang asawa at mga anak niya. Ini-imagine niya kung paano niya kakandungin ang mga anak nila. Kung gaano kasayang may mga batang sasalubong sa kanya, sa bawat pag-uwi niya while his wife is waiting to be kissed by him. Then, they would have dinner together. Home-cooked meals by Patrice. At night, he would make love to her, and in the morning, he would awaken her with his kisses and caress. He couldn't contain his happiness. It was insurmountable, na kahit hanggang sa pag-inspeksyon sa mga bagong biling makinaryas na kadarating lang mula sa Japan ay ganado siya. Good mood siya. Pinabagtas na niyang muli ang pasilyo ng gusali nila 2 oras ang lumipas, ay nakapagkit pa rin ang matamis na ngiti sa mukha niya. He is just simply happy. Ang sarap ng ngiti Ngiting in love. Maghanap ka na rin ng sayo, para hindi ka laging nangangantiyaw. You might lose an efficient secretary kapag ako ang na-in love. Well, in that case, huwag pala muna. Nagkatawanan sila ni Polly. Saka sumeryoso ang babae. Hindi mo pa sinabi kay Patrice. Samandal siya sa mesa ni Polly. Ikakasal din naman kami. Sinasad ng mga titig ni Polly ang tahimik na pagsuporta. By the way, someone's inside waiting for you. Nangunot ang noo niya. Who? Wala akong maalalang appointment. Apparently, she doesn't need one. Attorney Ignacio is waiting inside. Does she have an appointment? Kaagad na nawala ang ngiti sa mukha ni James. Does she need one? Balik tanong ni Polly. Nagtataka sa agarang pagbabago ng mood niya. Simula nang magtungo sila sa Karaskal, ito ang unang beses na maghaharap silang muli ng babae. He found it hard to call her friend again. Nagkakalamat na ang samahan nilang Pinanday sa loob ng maraming taon. Kaya naman, lahat ng pag-iwas ay ginawa niya, kahit alam niyang hindi sa habang buhay na maiiwasan niya ito, iisang mundo lang ang ginagalawan nila. Nasa iisang sirkulo ang mga kakilala. Villamor is closely associated with the Ignacios. He decided to see her. Once and for all, this has to end. Naratnan niya si Stella na nakatayo sa harapan ng glass wall, nakatuon ang pansin sa matatayog na mga gusali sa labas. She was wearing this sexy red dress and a black stiletto. Lagi namang ganito ang estilo ng pananamit ng kaibigan. What brought you here, Stella? Tinatanong niya itong hindi tinitigan sa mata. Inilapag niya ang car key at cellphone sa ibabaw ng desk, at naupo sa swivel chair. Minuwestrahan niya ang babae na maupo sa silyang nasa harap ng lamesa. Stella obliged. Naupo ito sa katapat na upuan.
Mula sa mesang salamin, ay nakita niya ang methodical na pag-cross nito ng mga binti, na parabang sinadyang ihain sa kanya ang alindog. However, he could care less kung gaano man kaganda ito, o ang sinumang babae. Para sa kanya, nangingibabaw pa rin ang asawa, na kahit ilang ulit man niyang angkinan, hinding-hindi niya pagsasawaan. "Can I offer you anything?" Pasag niya sa bumabalot na katahimikan. "No need. This won't take long." Namayani ang pormalidad sa pagitan nila. Matapos ang nangyari, alam niyang hindi na maibabalik sa dati ang anumang meron sila. Funny how long years of friendship might end in just a snap of his fingers. The Carrascal problem is considered solved. All the cases filed against us, iniattach na ng mga kalaban. I personally talked to the lawyers of the other camp. Panipip. Once again, Stella proved to be efficient. She's a man at any company kung talento at kakayanan ang pag-uusapan. "Thank you, Stella." Tinitigan niya ito ng mataman. "Alam mong malaki ang malasakit ko sa kumpanya at sayo." Sumili ang alang-in ng ngiti nito, kapag Kwan ay nagseryoso muli. "I can go extra mile. Lahat ay gagawin ko para sayo, you know that." May laman iyon. Sa isang iglap ay damante ang palad nito sa kanya. This woman hasn't learned her lesson. Kakalimutan na lang sana niya ang nangyari sa Carrascal, pero mukha yatang kinailangan niyang gawin ang nasa isip. Napakislat ito ng pabigla niyang hilahin ang kamay. Mula sa pagkakalapat sa mesa, dumaan ang hibla ng disappointment sa mukha nito at ang tila pagkapahiya. "Stella," tawag niya sa pangalan ng babae. Even calling her name had suddenly become strange. Habang tinatitigan niya si Stella, ay pinanghihinayangan niya ang mga taong maganda ang pinagsamahan nila. Gaano man kaganda at katatag kailangan ding magwakas. "I need you to end this. Straight to the point," walang pasakalyeng nasabi niya. "You may tend your resignation anytime soon." Umawang ang bibig nito. Natulala ng ilang sandali, ngunit kaagad din namang nakabawi. Matalino si Stella. Nakuha nito ang ibig niyang sabihin. But that pain mirrored in her beautiful hazel eyes. Mahaba ang pinagsamahan nila, nasasaktan din siya. But he has to do things right for Patrice. Hindi makabubuti ang nanatili silang malapit ni Stella ngayong hayagan na ang pagpapakita nito ng interes sa kanya. "YJ, itatapon mo ang ilang taong pinagsamahan natin, just because of one incident." Nakabawi na ito sa ilang sandaling pagkatigagal. "Yes, if it means peace for everyone." Mapang-uyam itong ngumisi. "You've changed a lot." Pinago ka ng babaeng yun. "Yes, I changed because of her. She changes me for the better, at dapat mas natuwa ka pa noon. Dahil kung nangyari ang kapangahasan mo na wala pa siya sa buhay ko, I might end up touching you, and leave you in your own misery, just like all those women na nagdaan sa mga kamay ko. But I wanna be like those other women, James. I want you to touch me the way you devour their bodies. I wanna be just like how you feel them." Napahumindig siya sa bulgar na mga salita ni Stella. She has been an embodiment of composure and finesse, but right now he is seeing a woman who is almost on the verge of breaking down. Nakatayo ito. Nakahawak sa magkabilang maliliit na baywang ang magkabilang palad. Nalukot ang magandang mukha nito. Nakakuyom ang mga kamao at may butil ng luhang gumitiw sa sentido nito, kahit malamig ang silid niya. Ayaw na niyang pahabain pa ang usapan. Tumayo siya at binagtas ang distansya ng pintuan, ngunit hamarang si Stella sa daraanan niya. Umangat ang palad nito, ngunit bago pa man makadapo sa pisngi niya, ay kaagad niyang napigilan ito. "Just don't, Stella. Save yourself some dignity. Kahit para man lang sa pinagsamahan natin at sa relasyon ko sa dad mo ang isipin mo. Don't pull yourself too low." Yumigpo ang palad ni Stella sa kanyang pisngi. Malakas na dama po kaya medyo tumabingi siya. Yet, he didn't flinch. Kung ito ang paraan na ilabas nito ang frustration ay hahayaan niya. "I did everything for you. Everything. Pero bakit hindi mo man lang nagawang makita ang lahat ng sakripisyo ko, Jay?" Pain was mirrored in her eyes. "I see your worth, Stella. Pinahahalagahan at pinasasalamatan kita and I do respect." "Well, I don't need your respect." Pumutol sa anumang sasabihin niya ang pangungusap ni Stella. "All I want is for you to love me.
Desperation tainted her beautiful face. Her hazel eyes were clouded with pain. But he had to stand firm. Kailangan niyang ipakita kay Stella na makakaya niya itong pakawalan. That he can let go of any woman who will stand in between him and Patrice. Kung obsession man ang nakikita niya sa kaibigan para sa kanya, hindi niya magawang magalit rito. Dahil kagaya nito, he is also obsessed with his wife. Kaya nauunawaan niya si Stella, at naniniwala siyang mas makakabuti rito ang desisyon niya. He is meant to save her. Ilang taon simula ngayon ay pasasalamatan siya nito, dahil sa ginawa niya ngayon. Go home Stella. Pinuksan niya ang pintuan. Ilang sandali pa munang nakatayo lang, at tila disoriented ang babae bago taas noong humakbang. Nasa gilid siya ng pintuan, inaantabayan ang paglabas nito. I still have my dignity intact, Jake. I could contest your decision and you know I'm good at that, pero hindi ko gagawin. Kuminto ito sa tapat niya at nangusap. The proud Stella resurfaced. Napalitan ang ore kanina. Well, I just hope you can bring her to church on your wedding day. Then, she sped away. Seeing her walking away brought a mixture of emotions on his chest. Tila may kumawalang relief, at may panghihinayang rin sa kinahinatnan ng pagkakaibigan nila. Pero ang huli nitong binitiwang salita. May laman ba ang pangungusap na huling sinabi nito? He hoped mali ang naiisip niya. I swear I could hurt you in case may kinalaman ka sa mga nangyari Stella. Saka na ang bagay na yun. One at a time. Pagkatapos ng kasal, ang mahalaga ay nalutas niya ang isang problema. He could go home to his wife tonight with one burden being shoved aside. Masyadong napalalim ang pag-isip niya. Namalaya na lang niya ang pagpulupot mula sa likuran ng makikinis na mga braso. Sweet scent enveloped his whole being. In an instant, napapikit siya sandali at ninamnam ang mabangong amoy, at ang init ng katawan nito sa kanyang likuran. I love you. Hinaplos ng mapagpalang mga kamay ang puso niya sa narinig. Hearing her utterly said those magical words, made his heart race faster. Nababakla siya pagdating sa asawa niya. Umikot siya at hinarap ito. Mas nauna niyang sinunggaban ng halik ang mapupulang mga labi nito. He kissed her torridly, hungrily. When in fact, just this morning, he touched her, owned her to his own satisfaction. Missed me. Nang tantanan niya ang mga labi nito, ay nakangiting niyang tanong sa asawa niya, habang hinapit palapit ang katawan nito. Kagatlabi itong tumango. An immediate turn on. Alam niyang pati ang mahal niya ay ramdam kaagad ang bukol sa harapan, pero hindi muna siya magpapadala sa libido ngayon. Today, makukontento na muna siya sa yakap at halik, at sa pagtitig sa inosente at maamo nitong mukha. Thank God, she's wearing lens, hindi nahaharangan ng salamin ang mukha nito. God, she wore little to no makeup at all, pero bakit ang ganda pa rin ito sa paningin niya? Sobra kitang namiss, pati amoy mo. Bahagyan nitong sininghat ang gawing kilikili niya na ikinangisi niya. How adorable she is. May fetish ka na yata sa amoy ko, babe. Hinaplos niya ang pisngi nito, habang nakagapos at nakatingala ito sa kanya. Her dark brown eyes have always been a feast. Akala ko ba aalis ka? Oo nga, patungo rito. She pecked the point of his nose. I wanna surprise you love. Napangiti siya. Pangalawang beses nang ginamit nito ang endearment. So, mas preferred mo ang love, kaysa sa babe. Parang batang tumango ito. Innocence is still written on her pretty face. Why is that? Kasi love kita. Patrice is finally getting out of her shell. May shyness pa rin pero mas vocal na sa laman ng damdamin. Nakakatuwa lang na kahit sa pakikipaglabing sa kanya, para itong nakalabas sa kakon. She embraces her femininity. Bagong sibol ang enerhiya and she is always eager to learn everything from him. Para hindi ka maghanap sa iba. God knows kung gaano niya pinigil ang mapaluhan ng sinabi nito, iyon minsang natapos sila. And she said it with so much love in her eyes. How much do you love me? Sobra. He was tempted to tell the truth. Pero umuurong ang dila niya. Hiling niya lang na sana ay bumilis ang mga oras. Nang mapakasalan na niya ito. Bakit mo na itanong? Tell her, man. Huwag, James.
Nagpambuno ang magkasalungat na ideya sa utak niya. Gusto ko lang marinig. He sniffed her hair. Pero tandaan mo, mas mahal kita. Kung alam lang nito ang ginawa niya alang-alang sa pagmamahal niya rito. Love made him do things he was never used of doing. Alam ko. Gigli, bumitaw ito sa kanya. Tinungo ang couch at sinimulang maglatag ng mga dalang pagkain sa mesa. She looked so happy, so contented. Mananatili ba ang ngiting yan sa mga labi nito, kapag nalaman ang totoo? Kapag sinabi ba niya ang totoo ay may kasiguraduhang uunawain siya nito. Ang hirap. Natagpuan na lang niya ang sariling yakap ito mula sa likuran. His huge frame as his backdrop and his arms her fence. Agaran nitong isinandal ang ulo sa dibdib niya. Sa kamay ay hawak pa rin ang takip ng kabubukas na sisidlan. Napuno ng mabango at nakatatakam na amoy ng pagkain ang buong opisina. Patrice. Hang. Do you trust me? With all my heart. Napalunok siya. Maybe it's time. The right time. Babuka na sana ang bibig niya, nang kaagad nitong dinugtungan ang pangungusap. Kaya wag mo lang talagang baliin ang pagtitiwala ko sa'yo. Just don't hurt me, James. Don't lie to me. Dumaan ang kaseryosohang sa boses nito. Lumubog naman ang pag-asa niya, na wala ang tapang na inipon niya sa dibdib. Natakot siya sa huling sinabi nito. Saka ito humarap sa kanya. Oras na malaman kung may ginagawa kang kabalbalan o kalokohan, ora mismong iiwanan kita. Itaga mo yan sa bato. She said it playfully pero alam niyang may katotohanan iyon. Natakot siya sa huling sinabi nito. Umakyat sa puso at doon ay namahay ang takot. He has never been this afraid his whole life. Ang tanging nagawa niya ay ang ikulong ito sa mga bisig. Just promise me na anuman ang mangyari, you'd choose to believe in me. Na sa akin ka lang makikinig. Can you promise me that? May urgency sa tinig niya. Pati paghinga niya ay nakikihabol na rin sa kabang pumuno sa dibdib niya. Tila ilang sandali munang nag-isip ang asawa. Naramdaman pa niya ang pagkibot ng mga labi nito sa dibdib niya. Ipinapangako ko, James. Mahal na mahal kita kaya sa iyo lang ako makikinig. Ikaw lang ang paniwalaan ko. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Kinaplos niya ang buhok nito, at ibinaon roon ang mukha niya. May kasamang pagsinghot sa napakaayang amoy nito. Always remember this, I will fight for you no matter what. Mapagod ka man sa akin, ang pag-ibig ko ay hinding-hindi bibigay sa'yo. Because the moment you said yes to me, I made a pact with God, and all the unknown forces in the universe, never will I let you go.